Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, for the glory of God the Father. Church, we're not just gonna be singing songs this morning, but let's take this moment to declare the most powerful name of the Lord Jesus Christ over our families. Let's declare the name of the Lord Jesus Christ over our church and over our lives. Amen. Let us be our prayer. Addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn
are here today to share prophetic word to all of you. So before I start po, can I call po kay ating naka-purple dress dito po sa stage? And can I invite you po here? Yan po, si ate pong naka-purple dress. Yes po. And church, now, if you feel like God is speaking to you through this word, then you can receive it as well po. Good morning po. So the verse came po from the book of Daniel, chapter 6, verse 26 to 27. It says there, "For he is the living God, and he endures forever. His kingdom will not be destroyed, his dominion will never end. He rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions." So praise God po for that beautiful verse. And as I release the word po, I want to give this prophetic painting po sa'yo. So that is an image po of a father carrying his child out of the lion's den. Yan, palakpakan po natin si Lord. So God impressed to me na hindi ka na po binded sa law ng mundo. Unlike King Darius who tried to help Daniel. Kaya kung ano man po ang i-dictate ng mga tao sa'yo, hindi ka na binded doon. Dahil yung pina-follow mong Diyos ay above the human law. For God is sovereign and He is the supreme ruler of all. Kaya like Daniel, God is telling you to focus to God instead. Even if people around you will try to attack you, bring you down, and throw you inside the lion's den, God is with you. His kingdom and His people cannot be easily destroyed and will never be killed by the enemy. Even if nasa loob ka ng lion's den, God will save you. And He will perform miracle just for you dahil ganyan kakahalaga sa Diyos nating buhay. What Darius witnessed when Daniel came out of prison, hindi lang si Daniel po yung nakita niya. What Darius saw is this exact image. What Darius saw, Daniel's God carrying him out of the lion's den. Karga, gaya ng tatay, nabitbit ang kanyang anak out of danger. Karga na nagpapakita kung gaano ka-powerful ang Diyos natin na buhay. Imahe ng pagmamahalan ng isang magtatay na hindi masisira o mapapatay kahit ng mga leyon na lumalaban ng tao. I am not aware po kung ano po ang mga problems na bitbit mo ngayon. Feeling mo po nasa loob ka ng lion's den? Feeling mo ito na yung endgame mo? Then I want you to know that the same God who saved Daniel is carrying you right now, and He is getting you out of that den even when you don't feel it. Right now, God is also releasing miracle po, healing to you and your family. Yung sakit na akala mo hindi nagagaling, believe in the mighty name of Jesus Christ. Like Daniel, lalabas sila sa kanilang kwarto na unharmed at walang bahid ng kahit na anong sakit sa kanilang katawan. Right now, by the power of the Holy Spirit, I release healing to this room. I declare that no claw or fangs of the enemy will harm you. And God has sent an angel to rescue you. And God is filling up this place right now with His healing power. Believe in the mighty name of Jesus. When you think everything is over because you are now cornered and isolated, you feel like tinapon ka na ng pressure ng problema sa loob ng lion's den, just remember this verse and this image. Know that God is with you and God is telling you na, anak, isa pa. But this time kasama mo ako. Bitbitin mo lang ang faith mo sa akin at ako na ang bahalang magbibit sa'yo palabas dito. God is telling you that I will rescue you. Just hold tight to me. Hold on to God and hold on to His promise sa'yo. You are not alone. God never left you. He is healing you. He is healing you. He is carrying you. He is with you. Receive this word in Jesus' mighty name. Mayor ko ang Brother Romel Palada. Brother Romel. Again, isa lang po siyang representation and ng representative, so many of us here may also receive this message. Brother Romel, grabe ang word ng Panginoon. And the word was significant. Being significant
dalawa yan eh. Pwedeng significant ka sa mata ng tao, pero hindi ka naman significant sa mata ng Diyos. Pero ang sarap na significant ka sa mata ng Diyos at ganun din sa mga tao. Pero lahat tayo, ginugusto na ma-feel na mahalaga tayo. Mahalaga ka sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan, kahit sa kanino tao, even dito sa church more. So sa bahay man o sa workplace, sa simbahan o kahit saang lugar na involved ka, gusto natin na worthy tayo sa mata nila. Importante ka. Yun nga lang, we feel sometimes disappointed and unhappy kapag yung expectation ng tao sa atin are never met. Kaya we feel insignificant. We think failure tayo. Minsan we would ask ourselves, bakit kasi Lord, di na lang lahat ng Kristiyano mahalaga na lang? At sana lahat na lang equal ang gagaling. At of course, sana lahat na lang kami, Lord, may value. But sabi ng Lord, in His super perfect mind, Brother Romel, He designed each and every one of us na may kanya-kanyang skills. Pare-parehong ginawa niyang valuable tayo, pareho-pareho tayong mahalaga, at pare-pareho tayong significant. Maaaring lately, dumating sa part ng buhay mo, sa life mo, na na-left out ka at napag-iwanan ka dahil sa isang situation. Then all of a sudden, feeling mo, nawala ka. I want to tell you, bro, and the rest of you na feeling mo sa iyo yung salitang ito, our own accomplishments are not counted to what God can accomplish to us. Hindi dito lang sa lupa ang recognition, para din ito more sa langit. Lately, in times na feeling mo parang you are no value, wala kang ambag, wala kang halaga, dinadaan-daanan ka na lang, minsan, without respect, maybe, you feel you are no one, insignificant. Don't you ever listen to the devil's whisper. Bulong yan ng kaaway. Never entertain his evil desire for you to feel insignificant. Na yung feeling left out, yung feeling na unimportant, yung feeling na rejected. Pero alam nyo po, mas preferred ng ating Diyos na piliin tayong mga feeling insignificant. Dahil alam niyang itong mga taong ito ang mga more capable of accomplishing great things for His heavenly kingdom. Hindi ka man pastor, bro. Hindi ka man reverend or deacon. Remember that God values you. May binigay siyang pinakamamahal niya. Yun ay ang kanyang most precious son. Hindi ka man matawag sa mga pangalang may title na Attorney Romel, Architect Romel, Dr. Romel Palada, or Boss Romel Palada. Si Lord naman, anak, ang sinisigaw ng puso na itinatawag niya sa'yo. Hindi manangat ang pangalan mo sa mundo, inaangat ni Lord at isinulat na niya sa aklat ng buhay ang pangalan mo. Accept this prophetic gift where it says, know your power. And that power is the love of Christ in you, telling you that you are significant sa Kanya. Remember always His John 3:16 kind of love. Day and night, night and day. And be assured you are valuable. You are loved. Have the Galatians 2:10 mindset. And always remember, in the eyes of God, you are significant. Mahal ka ng Diyos, bro. Receive it and receive it also sa mga recipient ng word. Thank you. Ipalakpakan po natin sa Lord. Church, for the last time, let's sing this with all of our hearts. Let's worship Him. How great are you, Lord? Sing. How great is our love. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God.
Grabe ko na Kuya CJ. Praise God for that powerful worship. Yan, sige, palapakan natin ang Panginoon. Hello, Life Giver family. Ako nga pala si Chester Paul Magnaye, and I'm here to share my life-giving testimony. I grew up in a family na magkaiba ang faith. Ang mother ko po ay isang radical Christian. Bata pa lang kami, lagi kami bit-bit. Lahat kami magkakapatid sa church. Habang ang tatay ko naman, ang numero unong persecutor sa bahay namin. Inom, sigarilyo, drugs, basag ulo, yan ang kinalakan kong ama. Dahil sa gulo ng pamilya namin, naghiwa-hiwalay kami at ang mother ko ang naging breadwinner ng aking pamilya. Back when I was in high school, naka-attend ako sa church namin ng isang retreat, and a month later, nabaptize naman po ako. Kaya lang, fast forward, during my college years, naging matamlay ang Christian life ko. I was bullied because of my faith, at dahil doon, naging backslider in heart po ako. Nagsaserve ako, pero wala ang puso ko. Mukhang okay ako sa panlabas, pero bulok na sa loob. Hanggang sa natuto na din akong magbisyo. Kahit ganun lang nangyari, nakapagtapos pa rin po ako ng college, and ako po sa 6 na magkakapatid, ang unang nakapag-uwi ng diploma. And finally, na-meet ko ang dead end ko. It was during the pandemic where I was clinically diagnosed with depression. Praise God! Dahil yung taong 2021, may pinadala si Lord na isang kaibigan na nakilala ko sa isang tambayan. Niyayaan niya ako sa isang life group ng Life Giver at dito na ako lumalim at nagpatuloy sa Panginoon. I felt safe. Yung dating Chester na urong pa urong sulong ay nagpapatuloy na sa Panginoon. Yes, it was through my mom na na-witness ko ang power of giving. Pero dito sa Life Giver ko talaga naunawaan na may impact pala talaga ang generosity. Yung impact ng pagkakaisa natin bilang pamilya para maitayo ang ating home church building. Yung impact ng pagmamahal at pagtutulungan ng Life Giver sa mga members na nasalanta ng bagyo, at higit sa lahat, yung impact ng walang sawang pag-share ng gospel sa mga nangangailangan. Dahil sa minahal ko ang giving, I have never failed to give my tithes and offering even up to this very day. Masaya akong nagbabalik sa Panginoon at dito ko lalong naranasan ang pagpapala na galing kay Lord. God blessed me with the enthusiasm to grow more with my faith in God. Nakapag-life retreat hanggang sa nakapag-school of discipleship. Hindi lang yun. Niredeem ni Lord ang father ko. Tumanggap siya kay Lord bago namatay at nag-provide si Lord para sa hospital bills niya. Dito ko na rin nakilala ang babaeng matagal ko nang pinapanalangin. Dumaan kami sa tamang proseso. Both of us ay nagpa-disciple at nagpag-guide sa aming mentors and even sa pastor namin. Tamang pagpapagay talaga ang makakatulong para sa amin. And finally, last May 2nd, 2025, kami po ay pinag-isang dibdib na. Masasabi kong binigay ni Lord ang dream wedding namin. Ayan. Pero hindi lang po dream wedding ang binigay sa amin ni Lord, kundi dream family na rin. Buong niyakap ang kanyang anak. At ngayon kami po ay buong pamilya na at purihin ng Panginoon. Yan. Indeed, God is a redeeming God. Si Dash ay masayang nag-grow sa Life for Kids, habang si Shell naman ay nasa homemaker sa ating life. Nakita namin mag-asawa paano mag-provide si Lord sa aming wedding and even now sa aming marriage. Alam niyo ba, totoo pala ang blessing after marriage. Dahil almost a month after the wedding, na-promote po ako and nalipat ako sa ibang department. Yan. And currently po, I am a life group mentor ng Brave Life Group under Life Giver Elliptical. I
I'm also part of Connect and Prophetic Ministry and also part of ng School of Discipleship Life Group Class Faculty Staff. Life Giver family, I want to remind you na sa anumang sitwasyon, hindi nagbabago ang Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Habang tumatagal, dapat pataas ng pataas at padagdag ng padagdag ang ating faith. Ugaliin nating piliin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin kasama na ang pagbibigay. Again, this is Chester Paul Magnaye. Together with my family, we are life givers. So church, let's give. Maagang maaga para magsimba. Sige po, at tayo po ay iikot sa ating hall ngayong umaga. No, pakisabi po sa mga makikita nyo this morning, ang lakas mo sis. Ang lakas mo bro, ikaw na. Maraming salamat po sa malamig, sa maulan na umaga na binigay niyo sa amin. Tunay nga, Panginoon, every Sunday is such a blessing that we're so brave to wake up. We're so brave, Panginoon, to step out of our homes just to be with you in this special morning. Father, I thank you, Father, for the people who are here, even those who are watching online. I pray, Lord God, right at this very moment, Holy Spirit, hover in this place. Holy Spirit, let your presence be felt ngayon pa lang. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Thank you very much, worship team, na nawala na pala. Na every Sunday, pagaling ng pagaling. No, let's just acknowledge all the ministries na meron tayo. Na umulan, bumagyo, umaraw, bumaha, nandirito. Our media, our tech team, Life for Kids, yung mga marshals, ushers, yung mga nagluluto for our volunteers every Sunday. We appreciate you po. Sige, palakpakan naman po natin sila. And grabe po yung nagdaang linggo, tama ba? Di ba grabe yung ulan, grabe yung baha. Pwede po bang makita yung mga kamay ng mga binaha? Mga kasama kong binaha, ayan, konti lang pala. No? And I know, kaya nga sabi ko kanina, ang lalakas, ang titibay ng Life Giver family. Kasi lahat tayo na pagdaanan natin yon. And kung napansin nyo po, kung mahilig kayong mag-social media, kilala nyo po ba yung lalaking ito? Sumikat to ngayong linggo. Ngayong linggo lang, meron siyang 1 week of fame. Asa na si Kuya? Ayan, kilala nyo ba si Kuya? Ayan, kilala natin. Yung iba hindi nagre-react, hindi napanood. So kung hindi nyo po napanood, sige, let's watch the first video. Sino ba talaga tong si Kuyang to? Parang hindi pa sila masyado makahinga. Panoorin ulit natin. Ayan, umuulit-ulit po siya. As you can see in the video, ayan, may batang nahulog po doon sa may creek. And yung mamang po yun ay ang siyang sumagip. Okay, let's watch the full video. Ay, putik. Putik yan. Ayun na, yun na. Sorry daw po for the word. Ay, nako. Sabing ano eh. Ay. Thank you po. I know po, no, marami sa atin ang nakapanood ng video na to. Sino po nakapanood nito? Ayan, mga babad sa Facebook, no? Napanood po natin yung video po na yan. And nung una ko pong napanood to, una ko napanood yung una eh, hindi yung naangat yung bata. Pero nung first time ko po siyang napanood, kinabahan ako. Takot talaga ako kasi hindi lang ako kinabahan, namangha din ako dun sa mama. Nabilib ako dun sa mama. Bakit? Kasi siya, wala siyang pagdadalawang isip.
Di ba, hindi siya nag-alinlangan, natatalon ba ako? Merong mga nakalabas na bakal, di ba? Tapos parang may semento, na parang wala siyang pag-aatubiling tumalon doon sa ano ba yung kanal or creek. Alam mo ko, ako po yung nandun, alam ng asawa ko kung anong gagawin ko, tsaka mga kaibigan ko, anong gagawin ko? Magsisigaw lang ako doon yung bata, yung bata. Magagaganon lang ako, pero hindi ako tatalon. Pero not this guy, hindi po itong mamang ito. Kaya nga napaisip ako, nung itong bumabagyo, sunod-sunod ang cancellation of classics, nag-isip ako, sabi ko, kailan ba, or sa tuwing kailan ba natin nire-risk ang lahat? Yung parang wala na tayong pakialam sa bukas, wala na tayong pakialam sa buhay natin, pero basta i-risk ko lahat. Number 1, nire-risk natin lahat kapag mahal mo yung tao. 'Di ba? Nabalitaan ko yun daw, anak daw ba niya? Hindi ko alam kung totoo yun or hindi. Sabi anak daw. So pag mahal mo yung tao, kaya mong i-risk lahat. No, kakainin mo lahat ng laman ng Chicken Joy. Mabigay lang yung balat dun sa anak mo. 'Di ba? O kaya pag Pasko, kahit ikaw walang bagong damit, 'di ba si mama, kahit wala akong bagong damit, basta yung anak mo magaganda ang damit, bago ang damit, kaya mong gawin 'yon. O kaya nasan po ba yung mga amen dito? Yan, kaya mong hindi muna bumili ng motor, ng Gundam, no, ng ng Switch 2, ng bagong basketball shoes. Ma-date mo lang yung asawa mo. No, o kaya yung anak mo may pang tuition. Louder! No? Why? Kasi love will always push you into doing things that you don't normally do. Kaya mong i-risk lahat kasi mahal mo yung tao. 'Di ba? Tuwing kailan pa? Hindi lang tuwing mahal mo. Pangalawa, kapag pagod ka na. Pag pagod ka na paulit-ulit ginagawa sa iyo or yung nararanasan mo, kaya mong i-risk lahat para makahinga. Halimbawa, yung employee nag-resign kasi pagod na pagod na. Kaya niyang i-risk lahat kahit wala siyang matanggap the following months, kahit wala siyang fallback. Risky, pero kinakaya niya kasi pagod na. Another reason pa kung bakit natin kayang i-risk lahat, kapag gusto mong magpakatotoo. No, kapag pagod ka ng magpanggap, or pagod ka na may tinatago ka, kaya mong i-risk lahat. Halimbawa, ito yung mga amen na balitaan ko ganito daw. Umaamin sa asawa, kahit may risk na masaktan yung babae or masira yung tiwala. Bakit? Kasi gusto magpakatotoo, natakot. Labas sa ilong ni Janjo. No, kaya mong gawin kasi meron kang conviction to tell the truth. No, kaya mong gawin lahat yon. Kaya niyang i-risk lahat. O kaya yung isang leader, ang hirap po nun, isang leader, isang pastor na aamin ng kasalanan. Kahit alam niyang pwede niyang ikasira or kahit mawalan siya ng posisyon kasi gusto niya lang magpakatotoo. Risking it all. Ano pa? Yung mga gustong manindigan, they risk it all. I remember yung whistleblower doon sa mga sabongero na nasa Taal. Di ba nakakatakot yun para magsabi ka or mag-testify ka about that. But he was willing to risk it all kasi gusto niyang manindigan. And lastly, tuwing kailan natin i-risk lahat? Kapag merong purpose. No, kaya mong i-risk lahat, your comfort, your stability, even yung pera mo, for something that is greater sa buhay mo. For example, yung mga frontliners po nung pandemic. Lahat sila pumapasok sa ospital kahit very risky for a greater purpose. Yung mga sundalo, halimbawa nakaalis na sila sa war zone, tapos nakita nila meron silang kamista na nabuhay pa, kailangan nila i-save, babalik sila doon. Kahit may pamilya sila, babalik sila just to save that person. Why? For a greater purpose. So lumalabas po na the only time na kaya nating i-risk lahat, na kaya mong ibigay lahat, kapag meron kang nakitang isang bagay na mas mahalaga, mas importante kesa sa sarili mo. That's the only time that you can risk it all. And in the Bible, there was a man na kaya niyang gawin yun. There was a man who was willing to risk it all. There was a man na parang yung mama kaninang nakasando, kahit alanganin, gagawin niya lahat. And this man is Elisha. Pakisabi nga po, Elisha. Yan, dati sabi ko Elisha pala. Let me read to you 1 Kings 19:19-21. Sabi po dito, so Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen and he himself was driving the 12th pair.
Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, sabi niya, and then I will come with you. Tapos tinest siya ni Elijah, totoo kaya to? Hindi, bumalik ka muna. Sabi ni Elijah, ano bang ginawa ko sa'yo? So ang ginawa ni Elisha, he left Elijah and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Now, I just want to introduce to you the man Elisha. Kilala natin siya kasi naaalala natin, siya yung mamang naka-receive ng double portion from Elijah. No, kung ano yung meron si Elijah na doble kay Elisha. Pero balikan natin, saan ba lahat nagsimula? Paano ba siya nagkaroon ng double portion? Paano ba naging powerful si Elisha? Naaalala natin, di ba siya yung patay na, nadikitan lang yung buto niya, nagkaroon ng milagro. Pero papaano nangyari? Anong ginawa ni Elisha? Anong natanggap ni Elisha para magawa lahat yon? At this story, we can see that Elisha is not an ordinary man. Napakayamang tao po ni Elisha. Ang yaman ng family ni Elisha. Kasi sabi dun sa verse, he was working with 12 yokes of oxen. Ang yokes of oxen po, usually, dalawa po ang nakalagay doon. Pag sinabing 12 yokes of oxen, matik yon 24. 24 oxens yung meron siya. And in ancient Israel, if you have oxen plural, ibig sabihin po, stable ang future mo. Maayos na ang future mo. Kasi yung pamilya nila, hindi lang oxen ang meron, pero they have vast lands. Ang lalaki ng lupain, may mga hayop, at may mga workers. And this is the life that Elisha had. Ang ganda ng buhay, and kung titingnan ko siya, malabong ipagpalit yung ganung klaseng buhay para lang sumunod kay Elijah. Ngayon, ang tanong ko, nung nabasa ko yung background ni Elisha, etong mamang to, kaya niya kaya i-risk lahat? Etong mamang to, kaya niya kaya i-give up lahat? So this morning, we're going to talk about 3 important things na dumating at nangyari sa buhay ni Elisha. The first item na pag-uusapan natin is the mantle. Pakisabi nga po, mantle. In verse 19, sabi po doon, Elijah passed by him and cast his mantle. Sa ibang version, cast his cloak. Sa Tagalog, nilagay yung balabal sa kanya. Sabi ko, nagtatrabaho lang naman si Elisha. Bakit itong si Elijah biglang umeeksena sa buhay ni Elisha? Ang nangyari po nito, if you're gonna go back, verses up, sa chapter 19, and previous chapters pa po sa 1 Kings, we remember na si Elijah ay galing lang po sa isang major spiritual victory. If you remember, si Elijah, sa harap ng 450 prophets ni Baal, nagpakitang gila si Elijah, di ba? Na parang, I'm gonna prove to you sino talaga ang totoong Diyos. So si Elijah, fire come down from heaven. Napahiya yung mga propeta ni Baal. At pagkatapos po nung spiritual victory na nangyari kay Elijah, pag-uwi niya, may bumulong. Pag-uwi niya, may nagpadala ng sulat, and yung sulat na yun galing kay Jezebel. Sabi sa kanya, papapatay kita. So si Elijah natakot. Takot siya, takbo siya eh. Hindi niya alam gagawin niya. Imagine, very high yung spirituality niya, and then here comes a very small note. A very small bulong telling him, papapatay kita. Bumagsak si Elijah. Ang nangyari, umakyat po si Elijah sa Mount Horeb at doon kinausap siya ni Lord. Doon, binigyan siya ng instructions. And one of the instructions kay Elijah is this. In 1 Kings 19:16, sabi doon, anoint Elisha, son of Shaphat from Abel Meholah, to succeed you as prophet. So inutusan pala, kaya pala umeeksena si Elijah sa buhay ni Elisha kasi may assignment pala si Lord para sa kanya. Parang yung prophetic team natin kanina, may mga tinawag na specific na people para paakyatin dito sa stage. Si Elijah ganun din, naka-receive siya ng assignment from the Lord at sinabi, puntahan mo si Elisha and assign him or I'm gonna make him your successor.
So si Elisha, habang nagtatrabaho, habang nag-iisip para sa future niya, ganda ng buhay namin, no, may 12 yokes of oxen, biglang nilapitan ni Elijah, biglang pinatungan ng mantel. Biglang nilagyan ng balabal, nilagyan ng cloak. What is mantel? Ano ang significance ng mantel? Ang mantel po in the Bible, it's just parang, di ba ngayon, balabal, pag malamig, sino ba may mga mantel? Ayan si Mami, no? May pulang balabal, may balabal, ayan, may scarf. You use that to make yourself warm. But in the Bible, mantel, the definition of mantel, pag may nagbigay sa'yo ng mantel, that's different. The mantle symbolizes calling. The mantle symbolizes anointing. The mantle symbolizes, I'm gonna transfer the responsibility. Parang yung torch, I'm gonna pass the torch to you. The mantle is like that. Kaya nga nung nilagay ni Elijah yung mantle, si Elisha sabi, aalis lang ako, magpapaalam ako. Bakit ganun yung reaksyon ni Elisha? Kasi Elisha knew. The people from that time knew na kapag may mantle na binigay sa'yo, na ibinalabal sa'yo, tinatawag ka ng Panginoon. Kaya nga dali-dali si Elisha, sige magpapaalam na ako sa mga magulang ko. Walang sabi-sabi. Sabi ko nga dyan, no, the putting of mantle is God's way of calling Elisha. Now church, may tanong po ako para sa ating lahat. Is there a mantle na nilalagay sa iyo si Lord ngayon or noon pa na ayaw mong tanggapin? May mantle ba na pinapataw sa iyo ang Panginoon na tumatanggi ka pa rin hanggang ngayon? No, I'll give you examples. Examples na very simple lang. Pero mantle pala. Akala natin pag mantle, magpapastor ka. Akala natin pag mantle, life group leader ka, natatakot tayo lahat. Pag mantle, ikaw na ang head ng tech team. Takot ka kasi may sira yung LCD kanina. No, natatakot tayo. Bakit? Kasi ang bigat. Pero let me describe to you ano ang pwedeng maging mantle ng buhay natin. Minsan, hindi mo pinaplano mag-lead ng life group. Kaya lang, yung life group leader mo na nagsabi, every Sunday morning, nandito tayo dapat, hello sa mga taga-easy, tas wala. May flight. Ngayon, ang sabi bro, sabi Shannon, Jel, pwede bang ikaw muna ang mag-lead ng life group? Pwede bang ikaw muna ang mag-facilitate? You know, that's mantle. That's a akala mo pinasahan ka lang? No, that is a mantle. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong mag-serve. Diba? Akala nyo lang, mahal ko yung asawa ko po. Eto po, yung hindi mo planong mag-ministry, pero yung leader mo sabi, ay, parang may heart tong mag-ministry, lagay natin sa tech team. Tapos biglang hinila ka, ay, mag-worship ka, kumakanta ka rin pala eh. Tapos ay, alam mo, parang magaling ka rin usher, mag-welcome ng mga tao. Ikaw, akala mo, ano ba naman kung saan ako nilalagay? Tinatapon ako kung saan. Nagdadamdam ka na. Parang ayaw ata nila ako, pero you know, that is mantle. Kala mo, inuutusan ka, kala mo, pinahihirapan ka, but that is God calling you. It can also be as simple as, may nakita ka, pumasok ng church, yung pantalon, ayan, di ba, light yung maong. Pagpasok dito, naging dark kasi baha hanggang dito. Kitang-kita mo. Tapos the Lord is prompting you, bigay mo yung pantalon mo. Yung Levi's 501. Bigay mo. Sinabihan ka. Hindi po yun extra gastos. Hindi po yung guni-guni mo. That is mantle. Binibigyan ka ng Panginoon ng assignment. O kaya, di ba may problema sa pamilya? No, pinapatawag ka, troubleshoot mo nga to. Naiinis ka, ano ba naman, ini-istorbo ako, tutulog ako, 2:00 ng madaling araw. Pero bumangon ka, why? That is a mantle. Sino po rito yung mga first time umattend this morning? Ngayon lang po kayo naka-attend. Ngayon lang umattend, ayan. Welcome po to Life Giver Family. Inunahan ko na po yung mamaya. No, hindi mo pa naman plano, di ba hindi mo naman plano pumunta, ang sarap matulog. Di ba, ang lamig, ang sarap magstay sa bahay. Kaya lang, ang kulit tong kaibigan mo, ngayon ang gusto ko sabihin sa'yo, nandito ka ngayon, di ba?
Kahit kinulit-kulit ka nung kaibigan mo or kamag-anak mo, ngayon, kaya ka nandito kasi mantle yan. Tinawag ka ng Panginoon, may assignment yung Panginoon sa'yo, may papagawa yung sa Panginoon sa'yo today. So let me ask you again, church, whether big or small, is there a mantle na binibigay ang Panginoon sa'yo today? Na hanggang ngayon, takot ka pa rin tanggapin. Takot ka pa rin gawin. You know, if there is something that God is calling you to do today, that is a mantle. Yung assignment ni Lord sa'yo, mantle yan. Huwag mong takasan. No, it can be ministry, paghawak ng life group, or pwede siyang as simple as pagpapatawad. Release mo na. No, baka pwede ring pagkalimot sa ginawa ng asawa mo, release mo na. Mantle yan. No, kaya yung pagtatama sa maling ginagawa, mantle yan. You know, minsan akala natin ang laki ng mantle, ang bigat. But let me tell you this. Right now, the mantle may look too big, parang ang laki. But so is the God who gave it. Kala mo malaki yung mantle, pero hello, mas malaki yung Diyos na nagpataw ng mantle sa'yo. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. Alam niyo po, si Elisha, nung nakatanggap ng mantle, nung balabal, di ba sabi ko sa inyo, walang patumpik-tumpik, takbo siya sa magulang, paalam, bumalik agad kay Elijah. Which brings me to the second and third point. Magkasama na, kasi alam ko, nagmamadali lahat, gustong mag-lunch ng batchoy, laksa, beef noodles, ang lamig. So, points 2 and 3, pinagsama ko na ano yung dalawang bagay. The plow and the oxen. Kanina, the first item, the mantle. Pangalawa, pangatlo, the plow and the oxen. In verse 21, sabi po doon, so, Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Now, I want to show you a picture of a plow. Ano ba yung plow? Ano ba yung Tagalog ng plow? Plow. Paano po? Araro, tama. Araro, babalik ako sa grade 1. No, araro, ayan. That is a plow. Pag meron kang plow, kasi highly agricultural yung city noon. Pag meron kang plow, mayaman ka. Pag meron kang plow, secured ka na. Pag may plowing equipment ka, tas may mga hayop ka pa, may mga oxen ka pa, you are the richest. Alam niyo po ba in Deuteronomy, di ba ngayon, pag may mayaman ka, no, mamamatay ka na, nagsusulat ka ng last will. Kasi ipapamana mo, ari-arian mo, yung sasakyan mo, lahat, yung business mo, pinamamana. In Deuteronomy, if you're gonna go back and read there, the plowing equipment, even the oxen, even the donkey, lahat ng hayop, ipinamamana. Nakalista sa last will and testament. Bakit? This is a symbol of their properties. This is a symbol of them being successful in life. So after po ipatong ni Elijah kay Elisha yung mantel, hindi lang nag-yes si Elijah. Di ba tayo, sige, mag-serve ka ngayon. Yes po, magsaserve na ako. Hindi lang ganun. May kakaibang ginawa si Elisha. Kaya sabi ko, Lord, kaya itong mamang to, double portion, kasi hindi lang siya basta-basta nag-yes. Kaya itong mamang to, kahit patay na, nakakagawa pa ng milagro, kasi hindi lang siya nagbastang, yes, I'll follow you. Bakit? Kasi number 2 and 3, meron siyang ginawa. Ang ginawa niya, sabi dun sa verse, he took his yoke of oxen, kinuha niya yung yoke ng oxen, yung pamatok, at pinagpapatay lahat ng oxen niya, 24, pinatay niya lahat. Pagkapatay niya dun sa oxen, kinatay niya, tapos diluto niya, tapos pinakain niya sa mga tao. Sumunod, yung plowing equipment na symbol ng kanyang stability, symbol ng kanyang future, sinunog din niya. Di pa ako nagsisinungaling, pakita natin yung verse. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment para to cook the meat and give it to the people, and the people ate. Hindi po to despedida party ni Elisha na mag-yes ako kay Elijah, sige papakain ako. Celebrate tayo. Hindi po siya nagpakain kasi magpapaalam na siya sa pamilya niya. This is more than that.
Kasi to burn the plow and to kill the oxen, it's like this. Pag sinunog ko yung oxen ko, pinatay ko yung oxen, sinunog ko yung plow, I'm resigning from my job. Pag pinatay ko yung oxen, sinunog ko yung plow, it's like you saying, sa'yo na tong savings ko, sana all. No, kapag sinunog mo yung plow, no, pinatay mo yung oxen, it's like you are saying and telling the world, wala nang atrasan. Wala na akong babalikan. Wala na akong backup plan. Wala na akong what if hindi mag-succeed yung calling. Babalik ako sa plow and oxen ko. He was willing to risk it all. Alam niyo, sabi ko nga, ba't ang galing nitong mamang to? Kasi hindi niya lang in-acknowledge yung calling. Hindi niya lang tinanggap yung calling from the Lord. He didn't just say, yes, that I will follow you. Ang maganda kay Elisha, sinigurado niya na kung mag-yes ako sa calling ng Panginoon, kung mag-yes ako sa mantle ng Panginoon, wala akong babalikan. Kung mag-yes ako sa calling ng Panginoon, wala akong backup plan. Wala akong atrasan. Sinigurado niya na walang anything from his past na magte-tempt sa kanya or magpo-pull away sa kanya sa calling na binibigay ng Panginoon. That is how brave, that is how courageous Elisha is. Sabi ko, di ba, pwede ka na masunod agad eh, kaya lang ang tapang ng mama. Hindi, papatayin ko, susunugin ko, anything that has to do with my past. Tinanggal niya lahat ng meron siya. Why? Kasi alam ko, kailangan kong sunugin yon, sabi ni Elisha. Kailangan kong patayin lahat yon. Bakit? Kasi pag naiwan yon, may tendency akong balikan yon pag hindi naging maayos to. Pag hindi ko sinunog at pinatay yon, pag nagka-trouble dito, kapag nakaramdam na ako ng discomfort, pag napapagod na ako, kapag may nangaaway na sa akin sa ministry, kapag nasa-stumble na ako sa ministry ko, pag nasa-stumble na ako sa pastor ko, ang bilis kong bumalik. Bakit buhay yung oxen? Bakit nandyan yung plow may sasalo sa akin? You know, church, why am I telling you this? If God is giving you a mantle, and kanina, na-realize mo, oo nga, may mantle na binibigay sa akin si Lord. Tapos kanina, oo, mag-yes na ako, gagawin ko na. May challenge ulit ngayon. Kailangan burahin mo yung plan B mo. Kailangan wala kang safe option. Kailangan wala kang babalikan. Kasi marami po sa atin, no, including me, lahat po tayo, let's be honest. I'll say yes to the calling of the Lord. I'll say yes to the mantle. Pero meron akong plan B. Sige, mag-full time ako. Pero, kapag wala ng support, at kapag yung sweldo ay pangpamasahe ko na lang, I'm gonna go back to my plan B. Sige ate, magli-lead ako ng life group. Pero pag hindi na sila consistent, kapag ini-stress na nila ako, inaaway nila ako lahat, I'm gonna go back to my plan B. Magtatrabaho na lang ako. Yung mga, sabi ko kanina, dati, di ba, if you remember, yung mga addict sa shortcut, no, yung mga addict sa kasalanan, Lord, I'll follow you, ha? Lord, sige, iiwanan ko na yung babae ko. Lord, iiwanan ko na yung third party ko. Pero Lord, iwan ko lang siya sa contacts ko, ha, just in case. No, may plan B. Alam niyo po, pag ganito po ang mindset natin, every time may mantle na pinapatong sa iyo ang Panginoon, huwag ka nang umasa sa fulfillment ng plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit? May plan B ka eh. Hindi kayang i-release si Lord lahat kung may plan B ka. Diba? Hindi sa'yo mabibigay ng Panginoon yung next kung hindi mo kayang isurrender yung now. Narinig niyo ba yun? Hindi kayang ibigay sa'yo ng Panginoon yung next kung hindi mo kayang isurrender yung now. Di ba every Sunday, pagpatapos na, sinisigaw natin, when fellowship ends. Pero kung hindi mo susunugin yung plow mo at hindi mo papatayin yung oxen mo, hindi sa'yo mabibigay ng Panginoon yung abundant life. Kung meron ka laging nakaredy na backup in this life, hindi mo mararanasan yung abundant life. Why? May plan B ka.
Kaya nga sabi ko po, burning the plow and killing the oxen, hindi lang siya pag-yes sa mantle. When you burn the plow and when you kill the oxen, that's you saying, I'm not coming back. When you burn the plow and when you kill the oxen, you're telling God and you're telling yourself and lahat ng tao, wala na akong babalikan. And Elisha did exactly that. In verse 21, sabi niya, pagkasunog do sa oxen, sa plow, pagkapatay, and then he set out to follow Elijah and became his servant. And the rest was history. He never came back to the plan B. He never backed down until he died. Alam niyo po, church, I just want to emphasize the phrase, I'm not coming back. Pakibulong nga sa sarili niya, I'm not coming back. Hindi sumusunod, di ba? Ang lakas. Sabi ko, bulong lang eh. I'm not coming back. I'm not coming back. Ang ganda, kasi kanina, yung lalaking nakasando, no, yung sumagip nung bata, pagkakita niya po dun sa bata, walang pagdadalawang isip, whether anak niya yun or hindi, no, walang pagdadalawang isip, pwede niyang ikamatay yun eh. Pwede, very risky yun. Pero siya mismo, just like Elisha, he felt the mantle. He felt the calling that I've got to save that child. And what did he do? He risked his plow, he risked his oxen just to save the child. Wala akong pakialam anong buhay ko. Wala na akong pakialam saan ba siya papunta. Di ba may pupuntahan siya? Baka inutusan ng asawa bumili ng suka. Wala na akong pakialam kung magalit man yung asawa ko, hindi ko nabili yung suka at uuwi akong basa at putikan. Bakit? Kasi nakareceive ako ng calling to save that child. Walang atras, hindi po umatras yung mama. Hindi po siya bumalik. You know, church, ang dami pong bagay, tao sa buhay natin na nagre-require ng walang atrasan. Marami pong bagay sa buhay natin na nagre-require ng walang balikan. Dapat hindi ka bumabalik. Pwedeng halimbawa sa trabaho mo. Pagod ka na, hindi ka na-appreciate. Parang walang level, hindi ako umaangat. Pero di ba hindi mo maatrasan? Hindi ka makapag-resign. Sa asawa mo, inis na inis ka na, bili ng motor, ng parts ng motor. Kada may release ng sapatos, pabili, nagtinatag ka lagi, wala pa ako pinaparinggan. Bili mo ko nito, mga ganyan. Iinis ka na, no, bawi tayo sa babae. Yung mga lalaki naman naiinis doon sa asawa, nag. Di ba, naiinis na doon sa babae, lahat na lang naaalala nung college pa. Di ba lahat naaalala, naiinis ka na. Pero di ba, hindi mo naman maiwan? Sa anak mo, especially po yung mga bagong mamis, yung may mga maliliit, ang saya pero ang hirap. Di ba? O kaya yung mga breadwinner, ang saya na nakapagbibigay ka pero umiiyak ka, nahirapan ka eh. Di ba? Ang hirap. Pero hindi mo naman sila kayang pabayaan. Life group mo, inis na inis ka na. Attend tayo, hindi uma-attend. Open cam, ayaw mag-open cam na lang. Di ba? Gusto mo na sukuan, inilalaban mo pa rin. You know, yung mga full-timer po natin, yung mga pastors natin, I appreciate you. I know there are times, most of the time, gusto mo nang give up. Yung ko na mag-full-time, oh. Pag sa labas ako nagtrabaho, yaman ko na, parang ako si Elisha. Pero you stayed, hindi ka pa rin makaalis. Ito po, para sa ating lahat ng Kristiyano. Di ba minsan gusto na nating gawin yung mga dati nating ginagawa? Ay, si Ate Dayan lang ang matapang. Di ba minsan gusto mo ulit tumikim. Minsan gusto mo ulit gumawa ng kasalanan. Pero kumakapit ka pa rin kay Lord. Alam nyo kung nararanasan nyo po ito, pakisabi nga, congratulations! Di ba ganyan, huwag ka nang maghingi ng tapik sa ibang tao, tapikin mo yung sarili mo, congratulations! Totoong tao ka, totoong Kristiyano ka, na talaga namang mahirap. Huwag po tayong magpanggap na masaya lang. No, na ang dali ng buhay Kristiyano. Naku, natakot ako sa mga first-timers. Diba mahirap? Nakakapagod, ang sarap give up. And ito po real talk. Yung iba po siguro sa atin. No, bago ko po ito sabihin, yesterday, 2 days ago, there were people na pinapadala ang Panginoon telling me, give up na ako ate. Ayoko na.
Sa ayoko na, ikaw na bahala dyan. Nung may nagsabi pa sa akin, ayoko na, nag-give up na ako actually. Hindi ko na kaya. Naiiyak ako, sabi ko, teka lang, antayin nyo mag-Sunday. Bakit? Kasi yung iba siguro sa atin, pagod na. Or baka yung iba sa atin, desidito na, di ba na, no, I made up my mind, I'm gonna give up. I made up my mind, I'm gonna stop, and I'm gonna let go. Magre-resign na ako, taalis na ako. Pero wait. Sabi mo, wait. Kasi may word pa ang Panginoon sa atin ngayong umaga. And the word of the Lord will speak to you, to me. The word of the Lord will speak to your tiredness. The word of the Lord will speak to your depression. The word of the Lord will speak to your discouragement. And the word of the Lord will speak to you who is about to give up. Kasi po today, I am gonna challenge all of us to cross the point of no return. And this is the title of my preaching, patapos na. The point of no return. This is the title of my preaching, but this is also my ending. My challenge, ang hamon ko po sa ating lahat. I had to share Elisha's story before I reveal to you the message this morning. Why? Kasi gusto ko munang makita ninyo. Gusto ko makita niyo isang litrato ng isang tao who received a mantle, who received a calling, na hindi nag-atubiling patayin yung oxen, sunugin yung plow, guess what? And to cross the point of no return. Tapang nung mama. Alam niyo po, first Sunday of July, if you remember, Rev Lovely preached about Ananias and Sapphira. Sabi ni Rev Lovely, no to double standard life. Why? It offends God, masisira ka and the community. Second Sunday ng July, si Rev Shobe, sabi niya, no to double standard life. Wag, release nyo na yung mga akan nyo, confess your akan, sabi ni Rev Shobe. Last Sunday, si Rev Jamie, hinanda tayo, no to double standard life. Why? Because the end times is near. And now, for the last Sunday of July, culmination po tayo. It's time for us to make a decision. It's time for us to cross the point of no return. Yung double standard life, dapat walang balikan. Yung akan ng buhay natin dapat walang balikan. Yung mindset na end times na kailangan pinanghahawakan. What are you gonna do? You've got to cross that point of no return. Alam niyo po itong point of no return. Yung mga tao, gino-joke po ako lagi every Sunday, no, tuwing na-assign po ako mag-preach, gino-joke nila ako, sabi, sino mentor mo? No, gawa yan ng mentor mo. Sino daw yung mentor ko? Yung asawa ko raw nagtuturo sa akin. Pues, let me prove to you na siya naman nagturo nung point of no return. This concept is in the aviation industry, ang point of no return. Maganyan yung tenga. No, literal po ginagamit ang concept ng point of no return sa paglipad ng eroplano. Ganito po yan. Kapag ang airplane po lumilipad, yung piloto, nagde-declare po yan na we have just crossed the point of no return. Pero po, hindi po yan publicly ina-announce. Never nyo po yan maririnig na ina-announce nung piloto. Sa kanila lang yon. Internal calculation lang nila yon. We have crossed the point of no return. What is this? This is the point where yung eroplano nasa kalagitnaan ng ere, na kahit anong mangyari, na kahit anong turbulence ang mangyari, hindi na pwedeng bumalik yung eroplano dun sa destination niya. Hindi na siya pwedeng magre-route. Hindi na siya pwedeng magpasyal-pasyal. O tingnan natin Mount Fuji, tingnan natin Aurora Borealis. Hindi na pwede. Pag sinabi ng piloto, we have just crossed the point of no return. This means, ang option na lang ng piloto ay tumuloy. Ang option na lang ng piloto is to move forward. Kahit may turbulence, kahit may kung ano pang bagyo ang nandyan,
tutuloy siya hanggang makarating ng destination. Why? Kasi yung fuel na meron siya, enough lang for the plane to reach the destination. Kaya hindi siya pwedeng bumalik, hindi siya pwedeng magdalawang isip, hindi siya pwedeng pumasyal-pasyal. Dapat diretso lang, whether they like it or not. Walang atrasan, walang balikan, walang sukuan. Now, church, double standard life, na-rebuke na tayo dyan. Si Akan, kinonfess na natin yan. Niready na tayo ni Lord, puso, utak, end times. Today, God is challenging us to cross the point of no return. No, tumuloy, tapusin ang biyahe, harapin ang weather, harapin ang mga nakakainis na members, di ba? Nakakainis na mga problema na sunod-sunod, walang atrasan, walang balikan, walang sukuan. You know, this morning, nung nandyan ako sa Lord, Holy Spirit, umikot ka na. Simulan mo na. Alam niyo kung ano yung pinagpipray ko? Lord, please draw a spiritual line na nakasulat dun sa linya, point of no return. No, right now, the Lord is putting an invisible line dyan lahat sa may paa nyo. Nakalagay dyan, point of no return. My challenge is this, hakbangan mo ba yan? Lalampasan mo ba yan? Buong tapang ka bang magkukross ng point of no return? Yung point of no return, lahat ng tumawid dyan, yun po ang picture ng commitment. Hindi po isang klase ng commitment na pag may time lang ako. Hindi po yung klase ng commitment na kapag okay na ako, okay na yung pera ko, okay na yung finances ko, okay na yung trabaho ko, okay na yung pamilya ko. Ang klase po ng commitment na yan, hindi po yung try ko lang muna. Or pag binibless na ako, pag wala na nang aaway sa akin, pag magaling na ako, I'm gonna cross that point of no return. Crossing the point of no return means you receive the mantle, you kill the oxen, you burn the plow, and then you cross the line, and then you follow Jesus. That is what crossing the point of no return mean. No, God is telling you today, nak, wala nang atrasan, please. Tagal mo nang nagtsatsacha. Ang tagal mo nang, okay, teka lang, babalik. Tsatsa ka ng tsatsa. Sabi ni Lord, pwede bang mag-cross ka na ng point of no return? Di ba na wala nang atrasan, andito ka na eh. Di ba, this is it. Accept the mantle, kill your oxen, stop wasting your time. Burn the plow, cross the point of no return. And you know what's the best news about this? Even Jesus Christ crossed the point of no return. He was fully God. He was fully human. Pero nung sinabi ng Panginoon, anak, nung Ama, anak, you're gonna die for this people. Bigat po nung mantle na pang ni Jesus. Ang hirap nung mantle ni Jesus. Kabado siya dun sa mantle. Natatakot siya just like all of us. Sa takot ni Jesus, kaya nga nasabi niya Father, if it is possible, take this cup away from me. Pwede bang, Ama, pakitanggal yung mantle, ang bigat. Ama, pwede bang tanggalin yung mantle, hindi ko kaya. Pwede bang umatras? Pwede bang wag na lang? But Jesus had his killing the oxen, burning the plow moment. Ano sabi ni Jesus? Pinatay niya yung oxen, sinunog niya yung plow. Kasi sabi ni Jesus, yet, bigat tong mantle, yet, di ko kaya yung mantle, yet, not my will, but yours be done. Alam niyo po, from that moment, Jesus Himself crossed the point of no return. Pagtawid ni Jesus, alam niyo, sunod-sunod na yon. Inaresto siya, pinahirapan siya, sinaktan siya, sinugatan siya, kinawawa, dinuruan, pinako sa krus. Bumalik ba si Jesus? Nung pinapatay na siya, umatras ba si Jesus? No. Why? Because He Himself crossed the point of no return. Wala na akong babalikan. Itutuloy ko to hanggang dulo. Why? He did it for you. Jesus crossed the line of point of no return for you. Di siya nagdalawang isip.
Hindi siya umatras. He risked even his deity because He loves you. Ngayon, church, kung si Jesus nga, hindi inatrasan yung mantle eh. Kung si Jesus nga, kumros nung point of no return para sa'yo. So bakit tayo aatras? I'm sorry for the term, pero anong karapatan natin para mag-back down? Bakit tayo aayaw? Bakit tayo give up? No, church, hindi po ito another altar call. Hindi po ito another preaching, another message. Today is your moment of decision. And I want to ask you, sa tagal mo ng Kristiyano, kumros ka na ba ng point of no return? Sa tagal mo ng Christian, full-timer, pastor, pwede bang huminto na tayo kakalaro, playing with fire? Pwede bang magsimula na tayong kumros ng point of no return? Sa mga nagmi-ministry, pwede bang tigil-tigilan na natin yung kakareklamo? Ba naman to? Hanggang 6 p.m. ako? Diba, ano ba naman to? Nagkalyo-kalyo na yung daliri ko, kakatugtog ko hanggang 6 p.m.? Ano ba naman to? Wala na akong boses. Kakahay ko sa lahat ng tao every Sunday. Pwede bang wala na tayong reklamo? Pwede po bang mag-cross na tayo ng point of no return? Di lang sa ministry, sana po pati sa mga asawa ninyo. Stop complaining about your spouses na ganito siya kasi. Stop complaining about your husband, your wives. Hindi ko na kaya to, hiwalayan ko na to. Wala nang pag-asa to. Please stop, cross the point of no return. Nung nag-aido ka, nag-step ka na eh. Huwag ka nang bumalik. Panindigan mo na hanggang dulo. The question is, what is holding you back? Ba't di ka makakross? Ba't hindi ka makahakbang? What is your plow right now? What is your oxen right now na hindi mo masunog? Paano ka makakausad? Lagi kang bumabaligtad. Paano ka makaka-move forward? Isang paa mo laging pa-backward. Walang mangyayari sa'yo. You know, you cannot move forward if you're always preparing to go back. Sabi ko nga kanina, this morning the Lord is drawing lines in front of you, nakasulat, point of no return. Tatawid ka ba? Kakayanin mo bang, yung pag-angat nga lang ng paa, ang hirap di ba? Ano bang mabigat? Hindi mo maangat hindi mo mayakbang na ganyan ang bigat ng paa mo. What is your plow? What is your oxen? Sana hindi ka magsettle sa status mo ngayon, okay na ako ganito. May pera naman ako. Okay na ako ganito, nagsuserve naman ako. Pero the Lord is challenging you today. Please, make that step. Isang step lang. Make that bold decision to cross. Parang yung mama, hindi na nag-isip, tumalon na. Si Elisha, walang patumbik-tumbik. Hindi, I'm gonna follow. I'm gonna burn the oxen. I'm gonna burn the plow. I'll kill the oxen. Why? Hindi ko na babalikan. Kasi desidido ako mag-cross. Desidido ako tumawid. Desidido ako magpatuloy hanggang huli. Lagi nating sinasabi, no Lord, I want to experience you. Lagi natin sinasabi, Lord, that abundant life, gusto ko yon, Lord. Lagi natin sinasabi, di ka nagkukross ng point of no return. Paano mo mararanasan yung benefit ng cross? Ayaw mong kumros. This is your moment. Sana wag mo nang i-delay. Sana wag mo nang i-deny. Alam ko napapagod ka, kakapagod naman Alam ko nahihirapan tayong lahat. Aminado ko, I know you are too. But please, with everything that we've heard from the first Sunday, second Sunday, third Sunday, sana naman kumros na tayo. Huwag natin hintayin bumalik si Bishop Manny. Sige, magkukomment na, no. Huwag natin, di naman si Bishop Manny talaga Huwag mo nang hintayin na bumalik ang Panginoon bago ka kumros. Bakit? Pag dumating na ang Panginoon, nakalak na yan, di ka na makakakrus. Pag dumating na ang Panginoon, sarado na. Kahit magkakatok ka, hindi ka makakakross. Habang nandiyan pa yung cross ng Panginoon, tumawid ka na. Habang nandiyan pa yung linya, tawirin mo na. As I end,
napansin ko, every time we are singing, every time kumakanta po tayo, if you're going to look or listen to the lyrics, lagi po yan hango or naka-anchor sa verse na the Lord is my shepherd. Di ba? Why so downcast, O my soul? Na-memorize natin yung mga verses kasi nasa kanta. Di ba? Seek ye first the kingdom of God kasi nasa kanta. Pero did you know that the greatest Christian songs na sulat, na kanta, ginawa sa mga panahon na hirap ka. The greatest Christian songs na sulat sa mga panahon na naramdaman mo yung grasya ng Panginoon. Let me share with you a story of a man na na-convert from India. His name is Nokseng. May tumating na mga missionary sa India. Nitong mamang to, sobrang sabi niya, Lord, I'm gonna risk it all for you. Lord, I'm gonna cross the point of no return. Maniniwala ako sa'yo, I'm gonna move forward. Nung nalaman nung village niya na naging Kristiyano siya, hindi Kristiyano yung mga kasama niya, pinatawag si Nokseng. Patawagin si Nokseng, ilagay dyan sa harap, kasama yung 2 anak na lalaki at saka asawa. Papuntahin dito, sige niya, nandiyan kayo lahat, andito yung chief, nandiyan si Nokseng. Sabi nung village chief, denounce Jesus Christ. Abandon Jesus Christ. That's not the God that we're worshiping. Iwanan mo si Jesus. You know, sabi ni Nokseng, I have decided to follow Jesus. No turning back, sabi ni Nokseng. Alam mo, galit yung village chief. Sabi nung village chief, panain nyo yung mga anak. Patayin nyo, pinana yung mga anak, patay yung mga anak. Sabi nung village chief, kita mo? Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin i-denounce? Ayaw mong mag-back down? Sige, ngayon, denounce Jesus Christ or else I'm gonna kill your wife. You know what Nokseng said? Nokseng, though none go with me, kahit walang sumama sa akin, kahit wala akong makasama, I will still follow. Alam mo, sabi nung chief, tigas ng ulo mo, papatay yung asawa. Pinana yung asawa, pinapatay. Nokseng umiiyak, nag-grieve yung spirit. Pero in his mind, he keeps on saying, kahit wala na akong makasama, I'm gonna follow. No turning back. No turning back. Galit yung chief. Sabi nung chief, hindi ka pa ba nako-convince? Patay na yung anak mo, patay na yung asawa mo now. Abandon Jesus or else I'm gonna kill you. You know what Nokseng said? Pia, the cross before me, I'm seeing the cross. The world is behind me. No turning back. Alam mo, yung village chief, pinapatay si Nokseng. Patay, that very moment. You know, when I read this story, that's what commitment is. Sabi ko, that is what crossing the point of no return is. Though none go with me, I will follow. No turning back. No turning back. Kaya sabi ko today, I'm not gonna beg you to go to the altar. Hindi ko kayo i-guilt trip, taas mo kamay mo. Walang ganun. I'm not gonna make you do that. Pero anong pagagawa ko sa inyo? I want you to stand up. Close your eyes. And we're gonna do a challenge this morning. May I request everyone to stand up. I want you to close your eyes. Habang nakapikit ka, I don't know what you want to do. Bahala ka. I know the Lord is prompting you to do something, but you do it anyway. Is God giving you a mantle this morning? Meron bang pinapagawa ang Panginoon sa'yo na hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa? Maybe it's a call to lead people. Maybe the mantle is about serving again. Tagal mo hindi nagsaserve. The Lord is telling you, balik ka na, anak. Maybe the mantle is, anak, please forgive this person. Maybe the mantle is, anak, give up the sin. Purahin mo na ito sa contacts.
maybe the battle is, the Lord is challenging you, anak, balik ka, buo. Huwag kalahati, buo. Kaya lang tayo, ang dalas na sagot, Lord, next time. Lord, pag ready na ako. Lord, kapag medyo okay na yung heart ko. Lagi nating rason yan eh. Lord, kung kapag okay na ako, saka ako magsaserve. But what if the moment is now? What if right now, the Lord is putting the mantle again to you? What if right now, the Lord is putting the cloak on you? What if today, pinapaalala sa'yo ni Lord uli yung calling niya? What is holding you back? What is that plow? What is that oxen that's holding you back? You know, church, the Lord right now, isa-isa sa harapan nyo, He's drawing a line that says point of no return. Hindi mo kailangan maging emotional. Hindi mo kailangan umiyak. Ang kailangan mo, desisyon. Hindi kailangan ni Lord yung pagsigaw mo. Hindi kailangan ni Lord yung luha mo. Ang kailangan ng Panginoon, desisyon mo. Ang kailangan ng Panginoon, tinatayuan mo yung desisyon mo. Ang kailangan ng Panginoon, yung mga taong tulad ni Elisha na kayang i-risk lahat. Church, accept the mantle. Don't run anymore. You burn the plow. You kill the oxen. Let go of your backup plan. Your past. Let go of your control of your life. Cross the point of no return. And as you are closing your eyes, we're gonna sing the song, the very words that the Indian man mentioned. And as we sing this, be ready, because at the end of the song, we're all going to cross the point of no return. If you are decided to cross, we're gonna cross, but we're gonna sing it first. We're gonna worship God. We're gonna tell God, Lord, tagal ko na tumatakbo, Lord. Tagal ko na kinatatakutan yung mantle. But today, I am deciding to follow you. No turning back. To follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Let's sing it again. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning Now the Lord wants to hear your voices. Sabi ko kanina, the Lord doesn't need your tears. Di kailangan ng Panginoon yung pagsigaw mo. Minsan nga, di na kailangan yung pagluhod mo. Kailangan ng Panginoon pagdedesisyon mo. And we're gonna sing this. We're gonna sing this, just you and the piano. If you are decided, minsan di mo naman kailangan lakasan. Pero the Lord knows that in your heart, you are deciding to follow Him. And in your heart, di ka babalik. Susunugin mo yung oxen. Papatayin mo yung oxen. Susunugin mo yung plow. Let's sing.
excuses. No more double life. Because right now, God is calling you to move forward. Today, God is ready. He's so ready to show you the fullness of life. He's so ready to show you and to make you experience that abundant life. And church, right now, at the count of 3, I'm going to challenge you. Only those who are decided to follow Jesus, only those who are brave enough not to turn back, only those who are just like Elisha, ready to cross the point of no return. Wala pong pilitan, only those who are going to decide this morning. At the count of 3, we're gonna cross that line right now. As I am praying right now, sinusulat, dinodrawing yung linya. Ngayon, dinodrawing yung linya ng Panginoon. Ngayon, nakasulat, point of no return. At the count of 3, Jesus is in front of you right now, waiting at the other side, waiting for your decision to cross. In 3, what's gonna be your move? In 2, tatawid ka ba? 1, I challenge you to cross the point of no return. Kung pwede, lakihan mo yung hakbang mo. Pakita mo sa Panginoon, Lord, I'm gonna cross. Pagod na ako, kakabalik. Pagod na ako, kakachacha. I'm gonna cross. I'm gonna cross. Because Jesus, you are enough. I don't care about my plow. I don't care about my oxen. I don't care about anything in this world. No more backup plan. Because you are enough. Jesus, you are enough. Gonna sing this with all our hearts. The loudest. Kung nagdesisyon ka, lakasan mo, I have decided today, no turning back. The cross before me, the world behind me. You're gonna sing at the top of your lungs. I have decided. Just recite it without singing it. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Father, I thank you, Lord God,
We thank you for your presence. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you for the chance that you gave us again today to cross that point of no return. We thank you, Lord, for your grace. We thank you for your unwavering love for us. And Lord, I pray, Lord, that as we kill our oxen, as we burn our plows, I pray, Lord God, that you seal the hearts of everyone who decided today to cross the point of no return. That truly, Lord, we're not going to go back. We're not going to look back. But we're going to move forward. No matter the turbulence, Lord, no matter the hardships, we decided today that we're never turning back. Thank you, Father. In Jesus' name, amen.